Inaprubahan ng Asian Development Bank, ADB, ang financing ng hanggang sa halos $1.7 billion para makatulong sa pagbuo ng isang climate-resilient na 37.5 km expressway sa kahabaan ng pinakamalaking lawa ng Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaprubahan ng Asian Development Bank, ADB, ang pautang na aabot sa $1.7 billion para sa Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, project, na inaasahang magpapaikli sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Taguig City at Calamba, Laguna ng 25%. Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi ng multilateral lender na inaprubahan nito ang financing para suportahan ang pagtatayo ng climate-resilient na 37.5 km expressway sa kahabaan ng pinakamalaking lawa ng Pilipinas. Ang pamumuhunan na ito ay higit pang nagpapatibay sa pangako ng ADB na tumulong sa pagbabago ng infrastruktura ng transportasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadali sa klima at disaster resilient at sustainable development, sabi ni ADB Country Director for the Philippines Pavet Ramachandran. Ang proyekto ay makakatulong sa pag-uugnay ng mga tao sa mga trabaho at mga oportunidad sa negosyo, bawasan ang mga gastos sa transportasyon at pagsisikip ng trapiko, at pagbutihin ang kahusayan ng pangkalahatang network ng transportasyon sa Metro Manila at mga kalapit na rehiyon, dagdag niya. Konduhan ng ADB ang pagtatayo ng 29.56 km na seksyon ng bagong expressway, na kinabibilangan ng mga tulay at mga viaduct sa kahabaan ng mga daluyan ng Laguna Lake. Ang proyekto ay naglalayo na magbigay ng pinakamatibay na ugnayan ng kalsada sa loob ng Southern Manila Transport Corridor at bawasan ang peak hour travel time sa pagitan ng Taguig City sa Metro Manila hanggang Calamba City sa lalawigan ng Laguna ng 25%. Ang ADB loan ay kinabibilangan ng climate financing na $35.6 million para masakop ang mitigation at adaptation measures, kabilang ang pagtataas ng mga viaduct at pagtatayo ng armored lakeside embankment. Kasabay nito, ang 7.89 km hilagang seksyon ng LLRN ay papundohan sa pamamagitan ng $904.35 million, na pautang mula sa Export-Import Bank of Korea, Economic Development Cooperation Fund sa ilalim ng Parallel Financing Scheme. Sinabi ng ADB na ang LLRN ay inaasahang makikinabang sa 3.47 milyong tao. Ang Hilaga Timog na koridor sa paligid ng lawa ay mahalaga para sa lokal at internasyonal na pagbibiyahe ng mga kalakal, na nagkakahalaga ng halos 1/3 of nationwide cargo noong 2021. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, board noong July ang mga pagbabago sa proyekto ng LLRN upang isama ang mga nagdudugtong na kalsada sa mga kalapit na lugar. Kinikilala ng NEDA board ang malaking potensyal ng proyektong ito sa pagbabawas ng mga hadlang sa transportasyon sa mga umiiral na network ng kalsada. Pagtataguyod ng pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon, at pagbibigay ng mas ligtas, mas maginhawa, at mas mabilis na paglalakbay para sa mga gumagamit ng kalsada na nagmumula sa Hilaga at Timog patungo sa iba't ibang mga destinasyong panturista at negosyo sa Laguna at mga kalapit na lalawigan. Ang feasibility studies para sa second phase ng LLRN project ay matatapos sa December, sabi ng NEDA. Samantala, sa isang pahayag, inihayag ng MPCALA Holdings Incorporated ang target nito para sa proyekto dahil naabot na nito ang 25% na pagkumpleto ng milestone. Sumasaklaw ng 7.8 kilometro mula sa Silang, Aguinaldo, Interchange hanggang Governors Drive. Ang nasabing bahagi ay ang pinakamahabang operational section ng Calak sa oras na ito ay makumplito, habang ang dalawang natitirang segment ay nasa ilalim pa ng konstruksyon.
Ayon sa toll operator, ang patuloy na gawain ng proyekto ay kinabibilangan ng mga paghuhukay, pagtatayo ng tulay at drainage, at pag-install ng bakod. Kapag ito ay naging operational na, ang Calax Governors Drive Interchange ay nakatutok upang mabawasan ang trapiko sa Aguinaldo Highway sa silang at tumulong sa pagpapasigla ng mga aktibidad sa ekonomiya para sa mga lungsod at munisipalidad sa kahabaan ng alignment sa lalawigan ng Cavite. Pinagtibay ng Presidente at General Manager ng MP Cala Holdings Incorporated na si Raul Ignacio ang pangako ng kumpanya na ihatid ang mahalagang segment na ito sa loob ng schedule sa gitna ng mga hamon sa konstruksyon na dulot ng mga nagdaang bagyo. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap sa konstruksyon na dulot ng mga nagdaang bagyo, sumusulong kami upang matiyak ang napapanahong paghahatid ng Governors Drive Interchange. Sa sandaling gumana, ang mahalagang infrastruktura na ito ay magpapagaan sa pagsisikip ng trapiko, magbibigay ng mas mabilis na ruta para sa libu-libong motorista, at magpapasigla sa paglago ng ekonomiya sa buong Cavite at Calabarzon. Bilang karagdagan sa Governors Drive Interchange, ang Subsection 2, Open Canal Interchange, at 1, Kawit Interchange, ay patuloy na umuusad, na May 15 at 25% na pagkumpleto. Ayon sa pagkakabanggit, ang dalawang nabanggit na mga segment ay inaasahang magbubukas sa ikatlong quarter ng susunod na taon at kalaunan ay magkokonekta sa Calax sa Manila-Cavite Expressway, Cavitex, sa pamamagitan ng Cavitex-Calax Link. Ang MP Cala Holdings ay isang unit ng Metro Pacific Tollways Corporation, ang toll road arm ng Metro Pacific Investments Corporation, isa sa tatlong pangunahing unit sa Pilipinas ng Hong Kong-based First Pacific Company Limited, ang iba ay Philex Mining Corporation at PLDT, Incorporated. Sa kasalukuyan, ang kabuuang rate ng pagkumpleto ng buong proyekto ng Calax ay nasa 64%.